Ika-33 kabanata sa pagpapatuloy. Sinasabi ni Jipyong kay Lee Si-won habang makikita ang gusali na pupunta ka talaga sa impermanent prison. Natumugon si Lee Si-won na sinabi sa kanya na oo. May bagay na matatagpuan ko lang kapag pumunta ako doon. Na sinabi sa kanya ni Jipyong na daw yon. Humigop sa baso na sinabi niya habang naghihintay ng sagot si Jipyong na tungkol daw dyan. Na biglang may dumating na babae na napalingon si Jipyong dito dahilan ng pagkaantala ng sasabihin ni Lee Si-won. At pagkatapos ay sinabi ni Jipyong sa babae na Choa, salamat sa kape. Nakumindat si Jipyong na sinabi pa niya na pero pwede ba tayong mag-usap ng tayo-tayo lang mula dito? Na nataranta si Choa na napasabi na naku. Hindi daw ito maari, anong ginagawa ko? Saglit akong naguluhan. Sige, pakiintindi mo siya. At huwag magmadali sa pakikipag-usap. Natumugon si Lee Si-won na naiintindihan ko. Habang masayang umaalis si Choa, ay sinabi ni Jipyong kay Lee Si-won na pakiusap, pakiintindi mo siya. Alam mo kung gaano kahirap para sa mga tulad namin ang magkaroon ng pagkakataon na makita ang isang bigating tao tulad mo. Makikita ang aircon na sinabi ni Jipyong na bakit hindi mo ako kinontak ng maaga kung pupunta ka. Sana natapos ko na ang pag-aayos ng opisina at tinawagan ang iba pang miyembro ng Shenyup clan. Sayang naman. Natumugon sa kanya si Lee Si-won na sinabi niya na sorry. Tinawagan kita dahil bigla kitang naalala noong lumabas ako matapos ng mahabang panahon. Humihigop ng kape si Jipyong habang nakatingin kay Lee Si-won na sinasabi na gayon paman, ituloy mo na. Ano nga daw ang gusto mong hanapin? Na sinabi ni Lee Si-won na ang impormasyon tungkol sa Immortal Demon Supreme. Na ikinabugan ng iniinom na kape ni Jipyong. At pinunasan ang bibig na sinabi niya kay Lee Si-won na wow. Nagulat ako. Basta ka nalang nagtatanong ng ganun na walang pag-aalinlangan. Habang nakatingin sa kanya si Choa at ang dalawa pa niyang kasama na sinabi pa ni Jipyong na. Alam kong nasabi mo lang yan nang hindi nag-iisip dahil sa totoo lang isa kang ordinaryong tao pero may mga bagay na hindi mo dapat basta-basta banggitin sa murim. Natumugon si Lee Si-won na sinabi na oo, alam ko. Alam ko kung sino ang taong iyon at na lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay nawasak na. Kaya sinusubukan kong pumunta sa impermanent prison. Pakiramdam ko makakakuha ako ng kahit anong uri ng impormasyon doon. Na napahawak sa ulo si Jipyong na sinabi sa kanya na hoy. Ano bang alam mo? Wala kang kahit anong alam. Sinabi pa niya habang makikita si Lee Si-won na kami na taga-murim, naririnig ang mga bagay na ito mula pagkabata hanggang sa nagkapaltos na ang aming mga tenga. Na hindi dapat kami magkaroon ng interes sa Immortal Demon Supreme. Dagdag pa niya na makikita ang isang imahe na dahil hindi lang isa o dalawang sekta at tao ang napinsala ng Immortal Demon Supreme. Pinipigilan pa nga kami na pag-usapan siya para maiwasan ang anumang insidente na maaaring mangyari dahil sa isang pagkakamali sa salita. Na nakatingin sa kanya si Lee Si-won habang patuloy na sinasabi na pero ikaw, binabanggit mo ang pangalan ng taong iyon sa harap namin na walang pag-aalinlangan. Na sinabi ni Lee Si-won kay Jipyong na hindi ko alam. Ganun pala ang nangyari, ibig bang sabihin nito na ang mga kaedad mo ay walang alam tungkol sa Immortal Demon Supreme? Na napasabi sa kanya si Jipyong na hindi. Hindi ganun. Na lumapit si Chua na sinabi na hindi ganun kasimple ang mundo. Palaging may mga tao na naakit sa mga ipinagbabawal na bagay. Na napatingin sa kanyang likod si Jipyong nang magsalita ito. Na biglang may naisip na napasabi na Chua. Ano ang sinasabi mo noong bigla kang sumingit? Na tumingin sa kanyang cellphone na sinabi niya ano ito daw itong file na ito. Na sinabi sa kanya ni Choa na ibahagi niya rin daw ito kay Si-won. Na napatingin sila kay Choa nang sabihin pa nito na yan ang impormasyong tungkol sa Immortal Demon Supreme na natagpuan at inayos ko. Makikita ang gusali na sinabi pa ni Choa na wala itong kahanga-hangang impormasyon o anumang bagay. Basta ito'y koleksyon ng mga chismis na lumulutang dito at doon. Nakakaibang muka ni Jipyong na nakatingin sa cellphone na sinabi nito na isang hugis bituing nunal sa kaliwang pisngi ng puwit ng Immortal Demon Supreme. Tama ka, ang ganitong uri ng impormasyon ay medyo walang kwenta. Na napasabi si Choa na bakit walang kwenta yan? Ito daw ay sexy. Na napasabi naman si Lee Si-won na impresibo. Paano mo nagawa na makuha ang lahat ng datos na ito?
Mula sa narinig ko, lahat ng datos tungkol sa Immortal Demon Supreme ay nawasak na. Na napasabi sa kanya si Choa na ito ay bunga ng aking debosyon. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang mag-organisa sa ganitong antas. Sinabi pa niya na nakataas ang isang daliri na sa murim, maraming tao ang nauuhaw sa ipinagbabawal na datos na ito. Na makikita ang tatlo na sinabi pa niya na kaya nga mayroon pang gumuon yung fan club. Na napasabi si Jipyong na hey, Choa. Samantalang si Lee Si-won ay nanlaki ang mata sa nakikita sa kanyang cellphone. Na makikita na nakatingin sa cellphone na malungkot. Na sinabi na babahala ni Choa na pasensya na. Hindi ko lang sinasadya. Na tumugon si Lee Si-won na okay lang. Kahit paano, tungkol dito sa talata na ito, na sinabi pa niya, habang makikita ang gusali na ano ang ibig sabihin nito na ang Immortal Demon Supreme ay nakipaglaban sa kanyang kalaban gamit ang martial arts na kabaliktaran ng kalaban. Dagdag pa niya na paglaban sa Fire Ki Martial Arts gamit ang Water Ki Martial Arts. Paglaban sa Water Ki Martial Arts gamit ang Earth Ki Martial Arts. Posible ba yon? Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay ganun? Na napatawa si Jipyong na sinabi niya kay Lee Si-won na sa tingin mo ba talaga ganun? Ibig bang sabihin niyan na kailangan mong pag-aralan lahat ng key circulation techniques ng magkahiwalay para magawa yan? Dagdag pa niya na kahit umupo ka at mag-meditate sa kimo habang buhay, hindi yan magiging sapat. Sinabi pa ni Choa na hindi mo kailangang tanggapin ito ng literal. Maraming maling chismis na nahalo kasi kinolekta ko ang mga ito mula kung saan-saan. Halimbawa, may mga kwento na ginamit niya ang enerhiya na may iba't ibang katangian ng sabay-sabay. Dagdag pa niya na sa tingin ko, gawa-gawa lang yun ng mga taong natalo sa kanya para maghanap ng dahilan. Parang sinasabi nila na hindi sila natalo dahil mahina sila, kundi dahil sobrang lakas niya. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na malungkot na malalim ang pag-isip. Makikita ang pasilyo na sinsabi ni Jipyong na salamat sa pagbisita mo sa amin ng ganito. Dagdag pa niya na at patawarin mo ako sa maling nasabi ni Choa kanina. Siguro nadulas lang siya dahil masyado siyang na-excite. Natumugon si Lee Si-won sa kanya na hindi, okay lang ako. Sa totoo lang, nagpapasalamat ako na naipadala sa akin ang mga datos na ito. Na sumagot sa kanya si Jipyong na salamat daw sa pangunawa. Sinabi pa niya habang napatingin sa kanya si Lee Si-won na ganito yon pero hindi ko natanong sa'yo kanina. Totoo ba natutulungan tayo ng Sanwoo Clan papunta sa impermanent prison? Makikita ang hagdanan na sinabi pa niya na kung totoo nga yan, ibig sabihin ay haharapin ng Sanwoo Clan ang Martial Arts Alliance. Posible ba talaga yon? Natumugon sa kanya si Lee Si-won na sa totoo lang, humingi ako ng impormasyon tungkol sa impermanent prison. Pero hindi ko inakala na ganun karami. Na sinabi pa niya kay Jipyong na nakatingin sa kanya na huwag kang mag-alala, nakatanggap ako ng pangako na tutulungan nila tayo. Pero hindi ngayon. Kailangan ko munang pumasa sa pagsusulit ni Daesan Josie. Na napasabi sa kanya si Jipyong na sandali. Daesan? Ibig mong sabihin si Han Daesan? Ang immovable steel wall. Na lumingon sa kanya si Lee Si-won na sinabi sa kanya na oho. Kilala mo siya? Na napahawak sa ulo na tumugon na sinabi sa kanya na kaya pala. Na napatingin si Lee Si-won nang sinabi pa sa kanya ni Jipyong na Si-won, pasensya na kung madidismaya ka. Pero sa tingin ko kailangan mo nang isuko ang impermanent prison. Na napasabi si Lee Si-won sa kanya na ano daw ang ibig niyang sabihin. Na sinabi niya kay Lee Si-won na kahit na hindi gaanong kilala si Immovable Steel Wall kumpara sa Southern Red Star dahil sa tahimik niyang personalidad, siya ang pinakamalakas na tao sa mga batang eksperto ng Sanwoo Clan. Dagdag pa niya habang nakatingin si Lee Si-won sa kanya na pero, kailangan mo bang pumasa sa pagsusulit mula sa isang katulad niya? Hindi ba parang sinasabi na huwag kang pumunta sa impermanent prison? At lumipat ang eksena kung saan makikita si Elder Yang na may kausap sa cellphone na sinasabi nito habang tumatawa na bakit ka nagsasabi ng mga nakakalungkot na bagay. Na makikita si Lee Si-won na sinabi pa sa kanya ni Elder Yang na tiyak na inutusan ko ang immovable steel wall na gabayan ka papunta sa impermanent prison. Natumugon na sinabi sa kanya si Lee Si-won habang nakatingin si Gyo Boom sa kanya na kung ganon, bakit niya ako pinapasabak sa isang aral sa halip na papuntahin agad doon. Sinabi sa kanya ni Elder Yang na mahirap para sa akin na magsalita tungkol sa bahaging yan dahil hindi ako ang may hawak ng desisyon. Mas mabuti sigurong talakayin mo ng mas detalyado ang bagay na yan sa immovable steel wall.
Na biglang binaba ang tawag ni Lee Si-won. Na pinagmamasdan ni Elder Yang ang kanyang cellphone na may iniisip. Na sinabi ng kanyang kasama na president, may problema po ba? Natumugon sa kanya si Elder Yang habang nakatingin sa kanyang cellphone na wala daw naman at ayos lang daw siya. Sinabi pa niya na mukhang ginagawa ng immovable steel wall ang trabaho niya ng perpekto. At pagkadating ng bahay ni Lee Si-won ay napahiga siya sa kama. At habang nakahiga na nakadipa ay sinabi niya sa isip na tama nga ang sinabi ni Ji Pyong. Dagdag pa niya na pinaniwala nila ako ng husto habang niloloko ako. Nakapikit na sinasabi pa niya sa isip na naloko ako ng lubusan. Akalain mong malilinlang na naman ako. Nang ganun kahit ilang beses na akong naloko. Dagdag pa niya sa isip na sabi ni Daesan Joshi na tuturuan niya ako ng martial arts, pero isang defensive technique lang yon. Walang paraan na makakapasa ako sa pagsusulit ni Mr. Daesan sa pamamagitan ng pag-aaral nun. Makakapasa lang ako sa pagsusulit kapag napabagsak ko ang depensa ni Daesan Joshi sa huli. Wala akong makitang solusyon kahit ilang beses kong subukan ang outer body training method. Sinabi pa niya sa isip na madali niyang nabablock ang lahat ng mabilis na atake, at kahit ang malalakas na atake ay hindi rin tumatalab sa kanya. Na makikita ang muka niya habang nakahiga. At pagkatapos ay kinuha ang cellphone na sinabi pa niya sa isip na hindi ko alam. Hindi ako makapag-isip. Sinabi pa niya na Immortal Demon Supreme. Anong martial arts kaya ang ginamit ng Immortal Demon Supreme para maging ganun kalakas? Na makikita ang kanyang mata na nanlaki sa kanyang nakita sa cellphone. At ito ay napatayo sa pagkahiga na pinagmamasdan ang cellphone. Sinabi pa niya habang tinitingnan ito na sinabi sa isip na baka. Ito na daw ang paraan. At lumipat ang eksena kung saan ay makikita si Daesan na sinasabi na hindi siya natutulog buong oras. Natumugon si Gyo-boom na sinabi na oho. Simula nang bumisita ka, mukhang hindi na masyadong nakapagpahinga ng maayos ang pinuno ng clan nitong mga nakaraang araw. Makikita si Lee Si-won na nagme-meditate. At biglang namulat ang kanyang mata nang siya ay may marinig. At biglang napatayo na sinabi na maligayang pagdating. Daesan Joshi. Makikita ang dalawa na bumababa sa hagdan na sinabi pa ni Lee Si-won na Gyo-boom Joshi. Anong ginagawa mo dito sa sparring room? Natumugon ito na pumunta ako dito dahil nag-aalala ako. Na sinabi pa niya na nakatingin sa kanya si Lee Si-won na hindi ka pa nakakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw. Kakayanin pa ba ng katawan mo kung magpapatuloy ka ng ganito? Makikita ang muka ni Gyo-boom na sinasabi nito na sa kasalukuyan malubha na ang kondisyon ng katawan mo. Kaya pakiusap. Na biglang sinabi sa kanya ni Lee Si-won na mas alam ko pa ang lagay ng katawan ko kaysa sayo. Sinabi pa niya habang papalapit sa kanila na ayos lang ako, kaya hindi mo na kailangang mag-alala. Na napasabi sa kanya si Gyo-boom na pero clan leader. Na sinabi naman sa kanya ni Daesan na clan leader, niloko mo ako. Na nakatingin lang sa kanya si Lee Si-won. Na sinabi pa sa kanya ni Daesan na pumunta ako rito dahil sinabi mong handa ka na, pero nakakadismaya na makita kang nasa ganitong kalagayan pa rin. At pagkatapos ay tumalikod na ito na sinabi pa niya pakiusap, magpahinga ka na muna. Babalik ako kapag tunay ka ng handang matuto ng martial arts pagkatapos ng sapat na pahinga. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won habang nakatalikod ito na kailan ko sinabi na handa akong matuto ng martial arts. Na napalingon si Daesan kay Lee Si-won na sinasabi pa nito na wala akong oras para maghintay pa. Kailangan kong pumunta sa impermanent prison ngayon na. Na napasabi si Gyo-boom na clan leader, anong ibig mong sabihin? Baka naman. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi nito na oho. Handa na ako ng buo. At handa na akong lampasan ang mga aral ni Daesan Joshi. Na nagulat si Gyo-boom na sinabi nito na clan leader. Bakit ka kumikilos ng ganito? Hindi mo ba nakita ng buo ang kakayahan ng immovable steel wall? Dagdag pa niya na at ang kondisyon ng katawan mo ay magiging mas malala dahil hindi ka nagpapahinga mula noong araw na yon. Ang sparring ay na biglang sinabi sa kanya ni Lee Si-won na sabi ko, mas alam ko pa ang tungkol sa katawan ko. Dagdag pa niya na, pero dahil palagi mong ginagamit na dahilan ang katawan ko, hindi ba isa lang itong palabas para pigilan ako na pumunta sa impermanent prison? Na sinabi sa kanya ni Gyo-boom na hindi yan ang dahilan, clan leader. Ako. Na biglang sinabi na naman sa kanya ni Lee Si-won na sige. Kung ganun nga, makipag-sparring ka ulit sa akin ngayon na. Na makikita ang dalawa na napasabi si Gyo-boom na ano?
Sinabi ni Lee Si-won na nakatayo na patutunayan ko na may kakayahan akong pumunta sa impermanent prison. At dito na po nagtatapos ang ika-33 kabanata. Ika-34 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita si Lee Si-won sa gitna ng training room na nakatingin kay Dae-san. Na sinabi sa isip ni Jo-bum na bakit kaya patuloy na nagiging ganoon katigas ang ulo ng clan leader. Sinabi pa nito sa isip na baka daw naman. Natutunan niya ng perpekto ang martial arts ng immovable steel wall, kagaya noong nangyari kay Elder Yang. Makikita si Lee Si-won na sinabi pa niya sa isip na pero kahit na ganoon pa man, sa kondisyon ng katawan niya ngayon. Na makikita si Dae-san ay napasipol. At sinabi na mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Napatingin si Jo-bum na napasabi ng ano. Na sinabi pa niya na immovable steel wall, nasa kritikal na kalagayan na ang clan leader. Natumugon ito na sinabi na alam ko yan. Dagdag pa niya habang makikita ang muka ni Jo-bum na nag-aalala na kaya kailangan ko siyang matalo agad para makapagpahinga na siya, hindi ba? At lumapit na siya kay Lee Si-won. Na silang dalawa ay nagkatitigan. Na pinagmamasdan sila ni Jo-bum sa malayo. At ilang sandali pa ay naghanda ng umatake si Lee Si-won. Na itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao. At naglabas ng enerhiya na tumingin kay Dae-san na lumiliwanag ang mata. Na sinabi sa isip ni Jo-bum na siya daw ay gagamit kaagad ng buong lakas sa simula. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na may kakaibang tingin. Na pinagmamasdan siya ni Dae-san na makikita sa kanyang mata na pasugod na si Lee Si-won. At isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan. Na makikita ang muka ni Dae-san na napasabi sa kanyang isip na ito daw ay. Na sinigaw ni Jo-bum na yon daw ay spirit crushing fist. Na sinabi ni Dae-san sa isip na ito daw ay napakalakas. Pero hindi ba't alam na niya na ang ganitong uri ng atake ay hindi epektibo laban sa akin? Na naghanda ng suntok si Lee Si-won. Na inihanda na rin ni Dae-san ang kanyang nakakrus na mga kamay. Na sinabi ni Lee Si-won habang gagawa na siya ng suntok na tiyak na nakumpirma ko yan gamit ang outer body training technique. Sinabi pa niya habang makikita noong nakaraang laban nila na noong una, inisip ko na basta lang niyang kinaya ang malakas na atake, pero hindi pala ganun. Mabilis na inulit-ulit ni Dae-san at Josie ang paggalaw ng kanyang mga kamay para pawiin ang malakas na atake. Dahil sobrang bilis at eksakto ang kanyang galaw, akala ko na napigilan niya ang atake gamit lang ang isang galaw. Na makikita si Dae-san na hinaharang ang gagawing atake ni Lee Si-won sa kanya. Na sinabi ni Lee Si-won habang makikita ang kanyang mata na kaya daw pala, ang mabilis at magaan na mga atake ng Sunwoo Clan, pati na ang mabagal, ngunit malakas na atake ng Dark Heaven and Earth Sect, ay lahat napigilan ng depensa ni Dae-san at Josie. Na sinabi naman ni Dae-san sa kanyang isip na napakakaiba. Ang Spirit Crushing Fist ba ay isang teknik na pwedeng gamitin ng sunod-sunod na ganito? Dagdag pa niya na hindi daw ba't parang lumiliit ang agwat ng bawat atake sa bawat ulit. Na makikita si Jo-bum na sinabi pa ni Dae-san sa isip na ako lang ba? May nararamdaman akong kakaibang masama. Makikita ang muka ni Lee Si-won na sinasabi sa isip na hindi ko kayang pabagsakin ang depensa ni Dae-san at Josie sa pamamagitan ng bilis lang at hindi rin sa pamamagitan ng lakas lamang. Dagdag pa niya na kung ganun. Pagsasabayin daw niya ang Spirit Crushing Fist at ang Double Dragon Chain Dance. Nasasabayan daw niya siya ng malakas at mabilis na mga atake. Na nagulat si Jo-bum sa kanyang nakita na napanganga. Na maraming suntok na pinakawalan ni Lee Si-won kay Dae-san na nahihirapan itong harangan ng kanyang mga palad. Na makikita na napangiwi ang bibig ni Dae-san na sinasabi na ito daw ay. Na makikita si Lee Si-won na mabilis na gumagawa ng atake na lumiliwanag ang mata sa dilim. Habang sinasabi ni Dae-san na ang ganitong pag-atake daw ba ay posible daw ba talaga? Na sinisigaw ni Jo-bum na hindi maaari. Clan leader. Na makikita si Lee Si-won ay makikita na malapitang sinusuntok ng mabilis si Dae-san. Na sinisigaw ni Jo-bum na ang ganitong klase ng atake ay delikado. Pakiusap, itigil mo na to ngayon din. Makikita ang muka ni Lee Si-won na sinasabi sa kanyang isip na kaunti pa. Kaunting-kaunti na lang. Na pinagmamasdan niya si Dae-san habang mabilis na sinusuntok niya na sinasabi pa niya sa isip na higit pa daw ang gagawin niyang mga suntok. Na halos mag-iba na ang itsura ni Lee Si-won na lumiliwanag ang mata. Ang suot na salamin sa mata ni Dae-san ay halos mabasag na nanlaki ang mata niya sa kanyang nakikita.
Na si Jubum ay nag-aalala na nakatingin kay Lee Siwon. Na makikita si Lee Siwon na halos tumindi pa ang ginagawa niya. Na halos makikita na siya sa usok. Na tumingin siya kay Daesan na sinabi sa isip na kaya daw niya itong ipanalo. Nang biglang nagulat ito. Nang biglang isang atake ang nagmula kay Daesan na tumama sa kanyang dibdib. Na nanlaki ang mata na napasabi sa isip na ano daw ito. Na makikita si Daesan na sinabi pa niya na bigla siyang umatake, gayong puro depensa lang siya kanina. At pagkatapos ay madiin na inapak ni Lee Siwon ang kanyang paa sa sahig. Nagagawa na naman ang suntok na sinabi sa isip na hindi na mahalaga. Ramdam ko na to. Mula ngayon, ako na ang atake. At biglang may tumama sa kanyang likuran na kanyang pinagtatakahan. Na ito pala ay gawa ni Jubum na ikinalingon ni Lee Siwon. Na sinabi sa kanya nito na patawad. Na habang pabagsak si Lee Siwon ay sinabi nito na Jubum. Bakit? Na unti-unti na siyang nawawalan ng malay. At pagkatapos ay nagising siya sa kama na natutuyo ang kanyang mga labi na nagtataka. Na nakatingin sa kisami na sinasabi sa isip na nasaan ako. Nawala ba ako sa malay sandali habang nakikipag-sparring kay Daesan na Josie? At bumangon ito na nakita niya si Jenny sa kanyang paahan. Nas tinawag siya nito na Jenny? Natumugon ito na ano? Nabiglang bumangon na sinigaw na sino daw yan. Kaaway daw ba? At mabilis na lumingon kay Lee Siwon na napataas ang kilay. At mabilis na lumapit kay Lee Siwon. Na humawak sa kanyang pisngi na sinigaw nito na sinabi na Siwon, gising ka na? Ayos ka lang ba? Natumugon na namumula ang muka niya na ayos lang ako. Pero kailan ka pa nandito? Nasinigaw ni Jenny sa labas na si Siwon na gising na. Lahat, pumunta na rito. Na sinabi ni Lee Siwon sa kanya, habang nakapikit ang isang mata na hindi mo na kailangang magpaabala pa. Hindi naman ako bumalik mula sa patay o kung ano paman. Na umupo si Jenny na itinuro si Lee Siwon na hindi ako nag-aabala. Ikaw, 3 araw kang nawalan ng malay bago ka magising. Na nagulat sa kanyang narinig si Lee Siwon. Na sinabi pa niya na kaya, nasagad ka, habang nakikipag-sparring kay Daesan at Josie, kahit sobrang pagod ka na. Ayon sa Fox, nasa bingit ka na ng ki-deviation. Sabi niya, kung hindi ka niya pinigilan ng sapilitan, baka namatay ka na. Si Jenny ay tinatawag si Gyubum na isang tusong Fox minsan. Sinabi pa niya habang nakakrus ang kamay sa kanyang katawan na ayon sa narinig ko, may binanggit pa sila tungkol sa impermanent prison. Anong tungkol dyan? Huwag mong sabihin gusto mong pumunta roon. Natumingin siya ng seryoso nang sabihin sa kanya ni Lee Siwon na oo, pupunta ako roon. Baka may mga pahiwatig doon na makakatulong sa akin na mahanap si Go Mon-ryong. Na nagulat si Jenny na sinigaw na sinabi sa kanya na hoy. Baliw ka ba? Bakit mo hinahanap si Go Mon-ryong? Ang taong yon ay. Nang biglang sinabi sa kanya ni Lee Siwon na tama na. Ayos na ako kaya pwede ka nang umalis. Sinabi pa niya na makikita ang muka niya na marami ka pang kailangang pag-ensayuhan. Na mabilis na lumapit si Jenny kay Lee Siwon na hinawakan sa kuhilyo na sinabi nito na tanga ka ba? Sobrang nakakakaba na nga kung iwasan mo yung tao na yon, pero mas gugustuhin mo pa siyang habulin. Si Go Mon-ryong ang pinakamalakas na dalubhasa sa Murim. Kumpara sa kanya, isa ka lang baguhan sa martial arts na parang ordinaryong tao. Sinabi pa niya habang makikita ang muka ni Jenny na kung magkikita kayo ni Go Mon-ryong. Sa kondisyon mo ngayon, tiyak na mamamatay ka. Ang taong iyan ay. Nabiglang sinabi sa kanya ni Lee Siwon na alam ko, iyan nang higit pa sayo. Sinabi pa niya habang hawak pa din siya sa kuhilyo na araw-araw, ilang beses. Hindi, naalala kong nakipaglaban ako sa kanya ng 12 ng beses. Dagdag pa niya habang makikita ang imahe ni Go Mon-ryong na bawat pagkakataon, bumagsak at nagigiba ako. Na makikita ang bibig niya na nanggigigil na kaya, alam ko nang mabuti kung gaano ako lumalampas sa aking hangganan at kung gaano kabaliw ang ginagawa ko. Nasinigaw sa kanya ni Jenny na kung alam mo naman ang lahat ng iyon, bakit ka pa nagkakaganito? Bakit ka nagiging matigas ang ulo? Natahimik lang na nakatingin sa kanya si Lee Siwon. Na nakatingin din si Jenny na namumula ang muka. Na sinabi niya habang nakatingin sa kanya si Lee Siwon na ako. Natatakot ako, alam mo ba? Na makikita ang ulo niya na nakayuko na sinabi pa niya na baka ikaw rin mawala sa harap ng mga mata ko, katulad ng nangyari kay Lolo. Kaya nga,
Araw-araw akong nagsasanay na parang mamamatay ako para hindi ko na makita yon muli kasi gusto kong maging malakas at protektahan ka. Na umiiyak na sinasabi pa niya na pero bakit ka nagmamadali? Bakit hindi mo ako mahintay? Na makikita si Lee Si-won na tahimik lang na nakatingin sa kanya. Hawak pa din siya sa kuhilyo ay sinabi sa kanya ni Lee Si-won na pasensya na, Jenny, pero wala nang maraming pagkakataon para sa akin. Si Gumoon Ryong, tiyak na babalik siya agad. At kapag sinimulan na niya ng seryoso ang kanyang kampanya. Kahit ang Sanwuklan ay hindi na magiging kakampi ko. At dito na po nagtatapos ang ika-34 na kabanata.